Maligayang pagbabalik sa Tagalog serye. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang 2016 dark psychological drama film na pinamagatang Girl in the Box. Isa itong indie film na hango sa tunay na buhay. Nag-umpisa ang movie sa paglabas ni Cameron sa isang hatchback sa gitna ng gabi. Meron ding babae na nakaupo sa passenger seat. Ito ay si Janice, at na tila natatakot, binuksan ni Cameron ang trunk ng sasakyan at humingi ng tulong kay Janice. Sa una ay hindi pumayag si Janice, ngunit nakumbinsi rin siya ni Cameron. Inilabas nila sa trunk ang bangkay ng isang babae, at dinala ito sa gitna ng gubat. Tumuloy sila upang ilibing ang bangkay sa gubat. Nang magbukang liwayway na ay natapos na nila itong gawin at bumalik na sa kanilang sasakyan. Sinabi ni Janice kay Cameron na hindi niya inaasahan na may isang taong mamamatay. Sumagot si Cameron na kailangan niyang patayin ang babae dahil sumisigaw ito. Pagkatapos nito ay nag-drive na sila papalayo. Ang sumunod na eksena ay nangyari noong Mayo 19 taong 1977. Isang mainit na araw sa Northern California. Isang babaeng nagngangalang Colleen ang nakaabang sa gilid ng kalsada at nagbabaka sakaling may masasakyan siya. Maya-maya ay may tumigil na sasakyan sa kanyang harap. Ito ay sina Janice at Cameron na nakaupo sa loob ng sasakyan, at inalok nila si Colleen na sumakay. Nagpakilala sila sa isa't isa, at inamin ni Colleen na tumakas siya mula sa Oregon upang dumalo sa birthday ng kaibigan. Dire-diretso lang ang sasakyan, at nakarating sila sa isang gas station. Lumabas si Colleen upang magpalamig samantalang si Cameron ay may kinuhang box sa loob ng trunk at nilagay sa backseat. Nang mag-umpisa silang bumiyahe ulit ay sinabi ni Cameron kay Colleen na mag-stop over sila para makita ang isang ice cave. Napilitang sumama si Colleen at nagmaneho si Cameron papunta sa gubat. Nang makarating sila ay sinabihan ni Janice si Colleen na lumabas at sumunod sa kanya sa kuweba. Samantala pumunta sa likod ni Colleen si Cameron at tinutukan niya ito ng kutsilyo. Tinakot niya ito na papatayin kung hindi ayon sa kanyang mga kagustuhan. Nilagyan niya din si Colleen ng takip sa mata. Pinusasan niya ito at ipinasok ang ulo nito sa box na nasa backseat. Naghintay sila sa gilid ng kalsada at nang madilim na ay dinala nila si Colleen sa isang bahay. Dinala ni Cameron si Colleen sa basement ng bahay. Bago umalis ng basement si Cameron ay inilagay niya ulit ang ulo ni Colleen sa box. Kinaumagahan ay umalis si Cameron. Gabi na nang bumalik ito at agad dumiretso sa basement. Pinakain niya si Colleen at hinayaan muna ito. Maya-maya pa ay sinaktan niya si Colleen habang nakikinig sa itaas si Janice. Nang gabing iyon ay tinanong ni Janice si Cameron kung ano ang plano nila kay Colleen. Pinaliwanag ni Cameron na papakawalan din niya ito sa susunod na mga araw. Nag-alala si Janice na baka magsumbong si Colleen sa mga pulis. Dahil dito ay nagdesisyon si Cameron na sa basement na lang muna si Colleen. Sumunod na araw ay kumuha si Cameron ng kabaong at ginawa itong kulungan ni Colleen. Habang nasa loob nito ay nanaginip si Colleen tungkol sa araw na umalis siya ng bahay. Naalala niya na binibigyan siya ng pamasahe ng kanyang ama subalit gusto niyang mag-hitchhike. Makaraan ang ilang araw ay na-realize ng pamilya ni Colleen na nawawala ito. Nag-file sila ng police report, ngunit wala silang nakuhang impormasyon. 6 na buwan na ang nakakaraan at isang araw ay pumunta si Janice sa pinagtatrabahuhan ni Cameron na timber plant. Inamin niya dito na buntis siya at nais na niyang pakawalan si Colleen. Hindi nagustuhan ni Cameron ang ideya nito at ginamit ang pag-aalala ni Janice na baka magsumbong ito sa pulis upang makumbinsi siya. Ngunit pumayag siya na gawing normal ang ilang mga bagay. Isang araw ay umuwi sila ng bahay pagkatapos ng arthritis surgery ni Janice. Ang binti nito ay may bandage. Tumingin si Cameron sa magazine at nakita ang isang post tungkol sa underground captivity racket. Gumawa rin ng peking captivity contract si Cameron at pumunta kay Colleen. Gumawa siya ng kwento tungkol sa kung paano siya nagtatrabaho sa isang kumpanya na namamahala sa mga captive trade at pinakita ang article. Pinilit niya si Colleen na pirmahan ang peking captivity contract. Sinabi niya na ngayon ay alipin nila si Colleen at kapag tumakas ito ay babalikan ng kumpanya ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya na si Janice ay alipin din niya at sinubukan nitong tumakas. Bilang parusa ay pinilay ng kumpanya ang binti nito buti na lamang at pinakasalan ito ni Cameron. Sumunod na araw ay nilagyan niya ng collar ang leg ni Colleen at sinasanay ito na tawagin siyang master. Sinabihan ito ni Cameron na mula ngayon ay gagawin siyang alipin na gumagawa ng mga gawaing bahay.
nanganak na si Janice at ito ay isang babae. 2 taon na ang nakakalipas mula nang dinukot si Colleen at ngayon ay nasasanay na sa kanyang sitwasyon. Gumawa si Cameron ng mga kwento tungkol sa kung ano ang mga nangyari sa mga alipin na sumubok tumakas. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyayari sa isang alipin na nagtangkang magsumbong sa mga pulis, ngunit ang mga pulis ay nagtatrabaho sa kumpanya. Pinutulan ito ng kumpanya ng mga binti at tinanggal din ang dila nito. Lahat ng mga ito ay naging dahilan upang mas lalong matakot si Colleen sa kanyang sitwasyon. Samantala si Janice ay nagselos kay Colleen. Pinapahirapan niya ito at isinusumbong sa kanyang asawa upang bugbugin si Colleen. Sinabi rin niya na ang tanging purpose ni Colleen ay mahirapan. Isang araw ay dinala ni Cameron si Colleen upang kumuha ng kahoy. Habang naroon ay aksidenteng nasaktan ni Cameron ang sarili at natumba sa lupa. Nag-isip muna si Colleen kung tatakas ito, ngunit natatakot siya, kung kaya't tinulungan niya na lang si Cameron at inasikaso ang sugat nito. Nang gabing iyon ay nagreklamo si Janice na mas gusto na ni Cameron si Colleen kesa sa kanya. Nagsuggest si Cameron na itabi nila sa higaan si Colleen at pumayag naman si Janice. Subalit nang may binabalak na si Cameron kay Colleen ay nagalit si Janice. Sinubukan nitong tumakas sa kanilang bahay at pinigilan ito ni Cameron. Binalaan ni Janice si Cameron na wag na nitong gagalawin si Colleen dahil dito ay sa box na namamalagi si Colleen. Lumabas siya ng bahay at 4 na taon na ang nakakaraan mula nang siya ay dinukot. Si Colleen ay mukhang may sakit at isang araw ay nakita niya ang anak ni Janice na si Amber. Nagulat si Colleen dahil malaki na ito. Sadyang hindi na niya namamalayan ang paglipas ng mga taon. Isang araw si Cameron at kanyang pamilya ay umalis para sa isang lake trip. Naiwang mag-isa si Colleen at nag-umpisang itanong sa kanyang sarili kung bakit niya pinagdadaanan ang mga bagay na ito. Nagkaroon siya ng vision kung saan sinabi sa kanya ng isang pari na ang paghihirap ay pagsubok ng Diyos. Nakita rin niya ang kanyang kapatid na si Bonnie na naginip siya na nalulunod at nasipa ang pintuan ng box. Pagbalik ni Cameron ay nakita niyang bukas na ang pinto ng box. Natakot siya na baka tumakas na ito, ngunit ito ay nakaupo lamang sa shower. Si Colleen ay binabasa ang libro tungkol sa mga obligasyon niya bilang isang alipin. Pinuntahan ni Cameron si Janice at sinabing kailangan nilang hayaang lumabas ng box si Colleen. Sinabi rin niya kay Janice na nais niyang matulog kasama si Colleen. Pinatunayan niya ang kanyang intensyon sa pagbasa ng isang talata mula sa libro na hinahayaan ang master na matulog kasama ang mga alipin. Mula noon ay madalas nang nakalabas ng box si Colleen at naging kaibigan si Amber. Si Janice ay naging mabait na rin kay Colleen. Halos 6 na taon na ang nakalipas mula nang dukutin siya at ngayon ay nagtatrabaho bilang katulong ni Cameron. Samantala si Janice ay lalong naging malapit kay Colleen. Dinala niya ito sa simbahan at hinahayaan na makipaglaro kay Amber. Mas lalong naging malupit si Cameron kay Janice at gusto nitong mapalapit kay Colleen, kaya't sinabi niya dito na maaari niyang bisitahin ang pamilya niya. Sinabi niya na napapayag niya ang kumpanya na hayaan siyang bisitahin ang kanyang pamilya. Dinala ni Cameron si Colleen sa kanyang bahay. Binalaan niya ito na kapag nagsalita ng masama laban sa kanya ay papatayin ng kumpanya ang kanyang pamilya. Hinayaan niya ito sa bahay. Masaya ang pamilya ni Colleen na nakita nila ito muli. Parang normal lamang ang kinikilos niya, ngunit hindi naniniwala si Bonnie na ayos lang ang kanyang kapatid. Sinubukang tanungin ni Bonnie si Colleen kung saan ito nagpunta sa loob ng mahabang panahon, ngunit tahimik lamang ito. Sinabi niya sa kanyang pamilya na ang lalaking naghatid sa kanya dito ay ang kanyang boyfriend na si Mike. Kinaumagahan ay dumating si Cameron upang sunduin si Colleen. Nagtanong ang kanyang mga magulang tungkol sa kalagayan ni Colleen. Gumawa ng kwento si Cameron kung paano sila nagkakilala at sinabing pakakasalan niya si Colleen. Umalis sila at bumalik sa kanilang bahay sa California. Si Janice naman ay mas lalong naging relihiyosa at nagigilty na sa kalagayan ni Colleen. Isang araw ay narinig niya na nais ng kanyang asawa na pakasalan si Colleen. Sumunod na araw ay nag-impaki si Janice upang tumira sa kanyang mga magulang. Ikinagalit ito ni Cameron kaya't pinahirapan niya si Colleen at ibinalik sa box. Iniwan niya ito at umalis. Kalaunan ay bumalik si Janice at pinalaya si Colleen. Pinayuhan niya si Colleen na umuwi sa kanilang bahay, ngunit natakot itong iwan si Cameron. Ikinuwento ni Janice kay Colleen kung paano nito pinatay ang isang babae ilang taon na ang nakakalipas. Ang pangalan nito ay Marlitz at inilibing nila ito sa gubat. Sinabi rin niya kay Colleen na wala talagang captive company upang makumbinsi itong umuwi sa kanila. Pumayag si Colleen at sumakay ng bus papuntang Oregon. 2,640 mga araw na nanatili si Colleen sa mga kasinungalingan ni Cameron at ngayon ay malaya na siyang muli. Sa kabilang dako si Cameron ay nahuli ng mga pulis at nahatulan ng 104 na taong pagkakabilanggo. Si Janice naman ang naging testigo laban kay Cameron at pinalaya ng batas.